Si Duterte nakakuha ng NCR. Kaya nga sabi ko, may isa lang diyang LGU. Hindi ko alam, binilang ko kanina, 16 lang out of 17 ang hindi bumoto sa Duterte. So, kung titingnan mo, bago pa lang magsimula sa paglabas sa kwadra, endorser talaga ang Duterte. Di ba? May coattail siya. Meaning, pag in-endorse ni Duterte si Coach Oli at saka si Jay, hindi mo mahihirapang i-convert. Ang isa pang hindi na natitingnan ng maigi, ang sinasabi niya, wala yung mga Duterte, luma na yan, paso na sila, laos na. Uulitin ko 51 of the 81 provinces voted for a Duterte in 3 election cycles. So may baluarte. Pero the last time I check, nabanggit mo na yung dalawang babae, but the last time I check, magkaiba yung in-endorse ng father. Tsaka nung, anak. Strategic, kung titingnan mo. Pero ang lumabas, budol yung sa anak. Budol ba yun sa anak? Hindi naman. Hintayin natin ang hurado. Baka mamaya. Hindi yung dati. Yung dati. Yung dati noong 2019. 2019. Yun lang. Alam mo ito, makikita mo yung kakulangan sa babae, dinagdagan. Yan. Pero yung tatay, ang in-endorse, may military background. Lalaki. Bakit? Diba? Yun ang tanungin natin. Kasi bakit? diba, during sa kanyang panahon ng administrasyon dating Pangulo, puro mga military official. Diba? So he is reaching out to his base. Ang parati kong sinasabi, at ito nagagalit ang administrasyon dahil sinasabi ko, wala namang base ang Marcos. Kung titingnan mo ang results ng election ng 2016, 2019, 2022, consistently may 51 provinces na bumoboto sa Duterte. Given na yung Mindanao at saka Visayas, pero may boto siya sa Luzon. At kung 51 out of 81, malaking bagay yon. Si Marcos, ilan? 20-something out of 81? Karamihan, CAR, Region 1, yan, Region 2, tapos may konti sa Leyte. Yes. So, kung titingnan natin, sino ba talaga ang nagkatulungan? Kasi may nagke-claim na, hindi kami nakatulong sa inyo. Nakatulong kayo sa amin, sa Duterte, dahil nakuha namin ang Region 1 at CAR. Okay? NCR. Si Duterte nakakuha ng NCR. Kaya nga sabi ko, may isa lang diyang LGU. Hindi ko alam, binilang ko kanina, 16 lang out of 17 ang hindi bumoto sa Duterte. So, kung titingnan mo, bago pa lang magsimula sa paglabas sa kwadra, endorser talaga ang Duterte. Di ba? May coattail siya. Meaning, pag in-endorse ni Duterte si Coach Oli at saka si Jay, hindi mo mahihirapang i-convert. Pero kung si Presidente, nakita naman natin sa lahat ng alyansa, mali-mali pa ang introduction. Di ba? Paano mo yan magugustuhan? Kaya, sabi ko, parang may mali itong sa alyansa, hindi pinag-aralan, ha? Pero kung titingnan mo, 35 provinces ang inikutan nila. Ang dami nun, Jade. Kaya sabi ko, bakit kaya ito? At kasama yung mga island provinces. Sabi ko, ba't kaya? Ang dapat pinag-aawayan lang, 25, top 25 vote rich. Tapos the rest, yun na yung local. Pero alam mo, ang isa ko pang nakita dito, ang local, bumaliktad. Di ba? Yung mag-offer ka ng stage, ng mic, ng ilaw para kay BP. Dati ayaw Di ba? Kailangan ka ng permit. Seriously, barangay hall, kukuha ka pa ng permit kay mayor. Pero nung nakita nila, At yung pagbubukas na yun ang hinihintay ko sa election result. Yun. Alam, Prof, yung tanong mo kanina, napakaganda nun bago tayo pumunta sa report, no? Yung bakit ang inendorso ni PRRD ay uniform men? Sasagutin ko po yan. Mamaya, sa Banateros, 8 o'clock. Kasi para hindi tayo ma-technical, baka ma-technical tayo. Pero kasi galing mismo sa kanya. Sinabi sa amin. Maganda yan. Bago lang sa ibang karagdag katanungan. At parehong kwan, ha? Sorry, Jade. Parehong
co-platters. Oo. Oo. Samantala, Prof at mga kapartners, bago lang sa iba pang mga katanungan, isang 57 anyos na security guard ang inaresto ng mga otoridad matapos mahuling kinukunan ng litrato ang kanyang sariling balota sa loob po bawal yan. ng presinto ng barangay Sinundohan, Mambusaw, Capiz. Ayon po sa mga opisyal ng Electoral Board, agad nilang ipinagbigay alam ang insidente sa pulisya matapos makita ang pagkuha ng litrato sa balota. Isang aktibidad po na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim po ng COMELEC Resolution Number 11076. Mahaharap po ang suspect sa mga kaukulang kaso dahil sa paglabag po sa regulasyon ng COMELEC. Kaya paalala po muli sa ating mga kababayan, iwasan po ninyong mag-picture-picture sa inyo pong balota, maging doon sa resibo po ninyo, mahigpit po yung pinagbabawal yan. Coach Oli at Sir Jay. Yan yung sinasabi ko kanina na pwede sanang magkaroon ng phone dun sa loob, pero gamitin mo lang sa tama. Kasi yung picturean mo talaga yung balota mo, mali talaga yun. Pero yung katulad yung ginawa ni Atty. Lambino na may concern siya, na ba't ganun, yun pwede mo pang gawin. Pero yung ganyan, yan talaga mali mo talaga. Alam mo yan ay operation para pakita sa kung sino man naghihintay sa labas kung ano ang binoto ko tapos kapalit. Vote buying yan. Vote buying. buying. yan. Oo. Ako, speaking of vote buying, ito, dako tayo sa issue ng vote buying. Yung election ba, mas lumala pa ang vote buying? Oo naman, biro mo, Prof. state funds. Doon pa lang sa blank items. Diba? At saka nakita mo yung na-arrest na babae na cash na milyon ang dala. Sus, sabi ko, ano ba ito? Hindi ito natutok. Siguro, hindi siya generation namin na kung paano mag-vote buying. Usually yan, after the checkpoint, ilalabas mo. Kaya may maraming mga issues na tungkol dyan sa vote buying. Maraming nahuli sa checkpoint. So, saan naman manggagaling ang pondo, di ba? Meron ng mga ulat, Prof, hindi ko alam kung meron ka rin natatanggap ng mga ulat. Abay, natatanggap ng mga botante, may ilan nakakatanggap ng 5K. Meron din mas malaki, 16K daw. Dito banda sa Luzon. Nako. Alam mo, hindi ko nga maintindihan kasi magkano ba talaga ang akap? 10,000? Kasi nag-iiba. Kaya nga yung sinasabi ni BP, isa sa'yo, isa sa akin, nagiging totoo. Tapos meron pa ako nakitang isang post sa isang social media, magkano yung natanggap mo, sa tingin mo malaki. Magkano sa 3 years yun? 43 centavos. Kaya nga ang parati kong sinasabi, sige po tanggapin nyo, kailangan nyo ng pera, kailangan natin ng panggastos. Pero bumoto kayo. Yun rin ang hinihintay ko. Kasi pag tinotal mo, Jade, lahat yung releases, tapos natalo sila. Nako. Kaya ma'am, nagkakaiba-iba yan, Prof. Siyempre, depende sa commissioner. Lalo na pagka dalawang commissioner dyan. So, bawas na yan. Oo, di ba? Depende. Maganda, marami tayong aabangan pag nagsarado ang presinto. Kasi malalaman na natin ang resulta, although hindi official. Mga bandang alas 9, alas 10, may maririnig ka ng quitis, May lalo na pisil sa na tayo local. dyan. May Diba? pisil na tayo Oo. dyan. Pero ang malaking hamon nito, Prof, paano mo ngayon mahuhuli yung vote buying, vote selling? Mahirap yan. Alam natin nangyayari, kahit nga sa bahay-bahay, mga pinsan o kamag-anak mo, sasabihin, nag-release si ganito. Iba hindi nyo isumbong. Ba't namin isusumbong? Boboto na lang kami ng tama. O di sabi ko, sige. So, napakahirap yan kasi it works on the poverty, on the poor Filipinos. Lalo na kayo, naghihirap. Oo, di ba? Kaya dumidepende sila doon sa... Doon na lang nga sa bigas. Hindi ba, Jade, insulto yun? Yung bigas na galing sa... Joke yung bigas na yun. Ang sabi naman daw, Prof, pagpapatuloy daw after election. Di tingnan natin. Pustahan tayo. Doon sa areas na nanalo sila, doon may bugas na 20. Aba, sige, abangan natin yan. Sir Jay, Coach Oli. Pero ma'am, tanong ko lang, kasi maraming mga nagsasabi na eto na daw yung senatorial election na talagang pinag-usapan. Eto daw, kasi nung mga nakaraang eleksyon naman ng senador, parang hindi naman masyadong maingay, hindi masyadong napag-uusapan. Kasi ito daw, simula nung talagang umpisa pa lang hanggang sa ngayon na eleksyon, talagang sobrang
talagang iba yung nangyaring impact sa tao. Pero Jay, alam mo sa experience ko, ito lang cycle na ito ako naguluhan. Bakit? Kasi hindi ko maintindihan ang politiko kung paano gagalaw. Ito lang yung kampanya na ang daming inintroduce doon sa 90-day campaign period na mukhang hindi nila pinag-aralan. Ikaw ba naman mag-aaresto ka at padadala mo? Basta-basta ang dating presidente. So nung birthday niya, nakita mo ang mga Pilipino lumabas. So kung ikaw ay nag-iisip as a strategist, may suporta ito, may suporta ito. Pero paano mo i-harness? Wala kang makinarya, wala kang pera. Hawak lang ng administrasyon. Hindi siya maingay na katulad dati na parang fiesta. Ang kampanya natin fiesta eh. Parang kakaunti lang ang may, o hindi na uso yung may trompa. Di ba? Kung minsan gigising ka ng umaga, pikon na pikon ka dahil kung sino-sino. Ngayon parang tahimik. May kanta-kanta pa, no? Oo, tapos lahat nagdi-distribute. So they spend their campaigning in distributing. Now, will it yield the votes they want? Yun ang ating makikita. Dati masaya eh. Tapos, di ba, pag ang daming mga giveaways, pinag-uusapan sa sari-sari store, naku, dumaan si ganito, ganyan-ganyan, ito ang sinabi. Dati rin mahilig yung paghahamon sa debate. Yan. Wala ka ditong nakita, ilan lang. So sa akin, parang nagbago yung kampanya. Sabi ko nga, ano ba yan? Ni walang meeting na maliliit. Yung pocket meetings. Meron, malakihan talaga. Kakaunti ang... Pero kung susundan ko yung sinasabi mo, lumalabas parang tagapang. Oo. Pailalim yung Pailalim ano. ang Kasi kampanya. maingay masyadong malakas yung pag-kidnap kay Tatay Digong. Nag-create ng ng Bakla. ingay. Oo. So hindi mo pwedeng labanan ng lantaran, lalo na lumabas ka at ibang pangalan ng sinisigaw. Pailalim ka ngayon dadali. Kaya nga, very important yung sinabi mo kanina, Prof. Ang ganda nung pagkakabanggit mo. Pero mas crucial yan kung nangyari yan sa presidential election. Ay, naku. Kasi ngayon may makinarya sila Oo. Pero kung ginawa nila yan, presidential election, game over. Hindi pa nagsisimula. Coach Oli, imagine mong tinuloy nila yung impeachment. Ay, talagang ako sa reading ko, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan, di ba? Talagang ang mga tao sandali lang, inalis niyo yung ama, iniipit niyo pa yung anak. Bakit kayo ganyan, di ba? So, mabuti na rin at na-delay yun, pero ang isa pang hindi na natitingnan ng maigi, ang sinasabi na, wala yung mga Duterte, luma na yan, paso na sila, laos na. Uulitin ko 51 of the 81 provinces voted for a Duterte in 3 election cycles. So may baluarte. Ang iglesia, command votes. Si pastor, kayo, command votes. Kanina sa interview ko, tinatanong ako, mga ilan ho yun, ma'am? In the millions. Ibig mong sabihin, oo, in the millions si KOJC, in the millions si INC. Si Duterte nanalo 32 million ang kanyang anak. So pag samasamahin mo yan, are we going to see really a pull away? At tapos tinanong ako, sa reading nyo, ilan ang makakapasok? Ako ang reading ko, 6. Ang makakapasok, pero baka tayo ma-technical. Pero, Prof, sa tingin mo, magandang basehan yon ngayong eleksyon yung mga simbahan o relihiyon para sa pagboto ng mga kababayan natin? Alam mo, magandang tanong yan. Nakakahiya sa Catholic kung if you cannot generate, ang Catholic vote is like almost 95%. So nakakahiya kung hindi mo yan ma-generate and not to get involved. No? Ang learnings in this cycle, religious votes need to stand up and say their piece. So malaking bagay ang magkakasama at malaking bagay na ginawa na ikaw pag pumirma ka sa impeachment, hindi ka namin susuportahan. 'Di ba? So clear yung mga linya ng dalawang sektang sinabi ko. Yun nga lang, sa Catholic, hindi mo alam kung saan sila.
Eh sa ano naman, Prof, sa mga usapang party list naman tayo. Kasi nasa ano tayo, puro lang tayo sa Senate eh. Oo. Pero sa usapang party list, anong may kukomento nyo? Malakas ba rin ba ang impact ng ng luma kaysa sa bago? Alam mo, yung bago, tinitingnan eh. Kasi yung 9 na party list ng mga Duterte, karamihan doon bago, except yung Duterte Youth. Oo. Na hindi ako nag-a-agree na dapat mag-file ka kaagad. Yun nga yung nag-file ng impeachment kasi may 1 year ban yung pag tinanggap eh. Diba? Tapusin mo muna yung impeachment kay BP. Tapos tsaka ka mag-calibrate. So, going back to the party list, loaded ang party list kasi 64 seats. Mukhang around 50 ang party list ni Speaker. Dami. So, kung labanan sa numero, talagang masasabuyan tayo. Pero, nakita ko yung mga number 1 nominees ng 9 na party list. Mukhang kayang lumaban. So, ang kailangan lang natin sa party list is enough so that we can question. At hindi pwede na lahat si Speaker ang mananalo doon sa usapin na yon. Maraming mga party list na anti-corruption. So, maganda yon. Marami ring party list na issue advocacy. So, meron kang poverty, meron kang transportation. So, ang problema lang dun, Jay, ang akala ng tao, ang boto mo, marami. Na yung sinabing, hindi ho, 3 nominees, so hindi ho, kasi 2%. Doon hindi pa mas nila spoiled maintindihan. ballot yan. Oo, hindi At saka nila ma'am, dyan tayo nagtagal. Alam mo sa experience ko kanina, yan ang pinag-uusapan. Kaya dapat ready. Nung, siyempre sa dami nun, kung hindi mo alam kung sinong iboboto mo, mamimili ka, doon nagtatagal. Oo. Prof,